Okay, so again, nasa pinaka-puso po tayo ng ating pananambahan, ang paikinig ng salita ng Panginoong Diyos. By way of my introduction, ngayon ay nagkakaroon po ng digmaan o labanan sa ibang bansa. At alam nyo kung ano yung mga tinatarget ng bawat isa, yung pinaka-strategic doon sa bansang iyon. Na alam nila na kapag na-destroy nila yon, ay may magiging epekto ito sa country nila o sa bansa nila. Tayo na malayo ay naapektuhan sapagkat ang diesel ay mahigit 100 na at ang mga gasolina ay umabot na ng mahigit 80 peso, di ba? So, ibig sabihin, meron siyang domino effect. Kapag ang labanan ay nagaganap, merong mga masisira at madidestroy. At hindi lamang doon sa labanang iyon, kundi apektado ang mga karating bansa. Bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat nang tayo ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, nagsimula na po ang warfare natin sa spiritual na aspeto. Ano po ibig sabihin? Dati nang hindi pa tayo anak ng ating Panginoong Diyos, alam natin na naka-incline tayo at di tayo nagiging sensitive, hindi tayo aware sa mga ginagawa ng kaaway na si Satan o yung mga ginagamit niya upang manatili tayo sa kasalanan o sa paggawa ng kasalanan. Pero siyempre, tayo ngayon ay mga mananampalataya na mula nang niligtas ng ating Panginoon at ang subject palagi ng kaaway ay walang iba kundi ang bawat isa sa atin. Ngayong umaga, nais ko po na pag-aralan natin itong sermon title sa Genesis chapter 3 verses 1 to 13. Again, please open your Bible in Genesis chapter 3 verse 1 to 13, and this is the narrative of fallen man o pagkakahulog ng tao sa kasalanan. Genesis chapter 3 verses 1 to 13. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Tinanong nito ang babae, totoo bang sinasabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitnang niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa puno iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila yubad, kaya kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Dapat po tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinibigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae.
mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y napuksong kumain, tugon naman niya. Ang ating sermon title sa umagang ito, ang panlaban sa mga kagamitan ni Satanas. Sa English po, an antidote to Satan devices. Malinaw na sa sermon title natin, now we are always engaging to the battle sa spiritual na paikipaglaban. At hindi po yan bago sapagkat alam natin na sa account ng Genesis chapter 3 ay nagkaroon ng malinaw na pagpapakita sa atin na God is not the author of sin. He is not the author of sin. Saan nanggaling ang kasalanan? Nanggaling ang kasalanan kay Satanas. Nanggaling ang kasalanan kay Satanas. Kung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, paano pa kaya tayo? Alam niyo po, napaka-crafty po ni Satan. Magaling po siyang magsalita. Kung papansinin po ninyo ang narrative na binasa natin, meron pong sinabi si Satan na kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Yun nga lang, nagtanggal si Satan at nagdagdag si Satan. Dinagdag niya, magiging parang Diyos kayo. Tinanggal niya na hindi kayo mamamatay. Kung titingnan natin, ang pagiging deceiver ni Satan ay hindi mo agad siya mapapansin sapagkat ito ay naka-wrap up sa isang napakagandang pananalita na binigay niya kay Eva. So, ibig sabihin, if we are not aware kung ano ba ang mga strategy ni Satan, kung paano niya tayo tuksuin, kung paano niya tayo ihulog sa kasalanan, ay maaaring makompromise tayo sa absolute truth na dapat na yun yung nagiging guiding principle natin sa buhay po natin. That's why, ang panlaban sa mga kagamitan ni Satan. Yan po yung makikita natin sa Genesis chapter 3. At ang gusto kong bigyan ng pansin ay ang verse 1. Now listen in verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Nagbibigay ng doubt si Satan. And this is the question na parang mapaka-deceiving kay Eva. Ang sabi niya, totoo bang sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Diyan lang nagsimula ang conversation ng serpent at saka ng babae. So, tuloy natin. Ngayon, yung point ko dyan, the old serpent o ang matandang manunukso, o sabi ng iba, serpent, ahas daw, called devil. So, yung serpent dyan, siya si devil, siya si Satan, siya ay deceiver, manlilinglang, siya ay sinungaling, liar, is the one whom our Lord Jesus said to the Jews in John 8:44. Ano sabi ni Jesus Christ sa John 8:44? Ang sabi niya, ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang, ay mamamatay taon na siya, hindi siya pumapanik sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. He is the father of liars. He is the father of lie. Tingnan nyo, ang sabi ron, malinaw. Sa simula pa lang, ay mamamatay tao na siya. Well, ang ibig sabihin ng salitang mamamatay tao dyan, hindi niya
pinapatay yung tao dahil ang tao ay nasa kamay ng Diyos. Pinapatay niya yung tao sa maayos na relasyon sa ating Panginoong Diyos. That is the mission. That is the purpose of Satan. Ang tao ay malugmok sa kasalanan. Ang mga mananampalataya ay ilayo sa Panginoong Diyos. Yan yung gusto niyang ipakita. Kung ating titingnan, pinapakita niya dyan, hindi siya pumapanik sa katotohanan kailanman. Now, pag-uwi niyo po, tingnan niyo po ang Genesis chapter 3. Lagi niyang sinasabi, totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tapos sabi ron, sa verse 4, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sapagkat pag kumain kayo ng bunga ng punong kahoy, malalaman ninyo ang mabutit masama at magiging parang Diyos kayo. Wala naman nung sinabi yung Diyos na ganon. Sa Genesis chapter 2, tingnan nyo, ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 15, iniligay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan. At pagyamanin, sinabi niya sa tao, makakain mo ang anumang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Huwag na huwag mo kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Yun lang yung statement ng Diyos. Ang statement ng Lord, huwag kayong kakain ng anumang, makakain nyo ang lahat ng bunga ng kahoy sa halaman ito. Maliban lamang sa isang bungang kahoy na iyon na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Pag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Pero ano yung mga salita ni Satan? Hindi totoo yan. So he is liar. Ayun o. Hindi siya pumapanik sa katotohanan. Walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag siya ay nagsalita ng kasinungalingan, likas yun sa kanya. Sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Bakit sinabi ni Satan na magiging parang Diyos kayo? Kasi ang gusto ni Satan, yung gusto natin ang masunod, hindi yung gusto ng Diyos. Kapag sinabi natin na ang sarili natin ang Panginoon, ang Diyos ng ating buhay, hindi natin isasubmit ang ating sarili sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun yung gusto niya sabihin, magiging parang Diyos kayo. Magiging parang Diyos kayo sa inyong buhay. Ano yun? Yung lahat ng gusto niyo gawin, magagawa ninyo. Walang pwedeng mag-suppress, walang pwedeng pumigil, walang pwedeng humadlang sa kagustuhan ninyo. Bakit po? Yan po yung inaalok ni Satan. Kapag ang mindset natin ngayon, even we are Christian now, na hindi tayo nagkukonsulta at nag-iisip na ito bang ginagawa kong ito, na ito bang plano kong ito, na ito bang sasabihin kong ito, ay according to the will and according to the principle of God's Word, pumapasok sa sarili natin ang pandaraya ng kaaway. Nakuha niyo po ito? Ngayon, gusto kong bigyan kayo rito ng dalawang bagay. Una, Satan is the master deceiver and is able to overcome us for several reasons. Kapag hindi po tayo nagiging aware sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya, huwag niyo pong i-expect na magtatagumpay tayo sa Christian life natin. Dahil alam niyo po, kung master mo ang isang bagay, si Satanas, mas master niya ang manlinlang. Amen po ba? Master ni Satanas ang manlinlang. He is the prince of, tingnan, deceiver po siya. At may kakayanan siya na tayo ay ma-overcome niya, na matalo niya, marami pong dahilan. Just to put this first point sa buhay natin. Gaano na tayo karaming pagkakataon sa buhay natin na gusto nating gawin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Pagkagising pa lamang ng umaga, pero hindi natin nagagawa. Hindi natin nagagawa. Bakit po? Kasi alam natin na hindi naman talaga harap si Satan sa atin at sasabihin,
Oy, nandito ako, si Satanas ako. Eh, di natakot po tayo. Hindi ko siya harap sa atin. Merong mga means, merong mga pamamaraan si Satan para ang isang tao ay madisip niya. Maraming pagkakataon. Kung iisipin nyo lang sa buhay natin, bakit minsan we have no time to meditate the Word of God. We have no time to pray and communing with the Lord. We have no time to serve the Lord. We have no time sa mga bagay na spiritual. Kayo alam nyo, bakit Tama po ba? Alam na alam nyo. Bakit hindi nyo mabigyan ng tamang oras ang ating Panginoong Diyos for the benefits of your spiritual life? Alam mo yon. Kahit hindi mo sabihin ngayon, alam mo yon. Mga nakaraang weekdays, bakit hindi ka nakapag-pray? Bakit hindi ka nakapag-meditate ng Word of God? Bakit hindi ka nakapaglingkod sa Panginoong Diyos? Bakit nahulog tayo sa ganitong mali? Bakit nasabi natin yung mga maling ganito? Alam mo kung ano yung mga bagay na naging hadlang. Alam mo ba? Why? Sa likod ng lahat ng ito, merong mas makapangyarihan na nag-i-impluwensya sa mga bagay na naging hadlang na ito. Because Satan is the master deceiver and is able to overcome us for several reasons. Ano yan? Number one, malicious or masamang kaisipan. Masamang kaisipan. The battleground is our mind. The battleground is our mind. Now, back to our passage. Ang sabi rito ay ito, sa verse 6, napakaganda. Sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Ano yung kasunod? Nabuo sa isipan niya. Nabuo? Napansin niyo po, nabuo sa isipan niya. Nung pong hindi naman nagsasalita yung serpent wala naman siyang isip na ganyan Tama po ba? Pero nung nagsalita na yung serpent sa kanya, na-convince si Eve. Tama po ba? Na-convince si Eve. Kaya ang sabi niya, dito sa verse 6, nabuo sa isipan niya. Why? Because the battleground is our minds. Amen? Diyan ang labanan. In biblical context, malicious, yung masamang kaisipan, refers to a deep-seated, intentional desire to cause harm, injury, or suffering to others, often driven by spite, envy, or wickedness. So pag sinabing masamang kaisipan, ito ay tumutukoy sa napakalalim. Malalim na nakaupo na sa ating mga puso. Yung mga pagnanais natin na pinagmumulan ng hindi maganda, makakasait sa atin. Injury, suffering to others, often driven by spite, envy, or wickedness. So pero kung titingnan natin, si Satan o yung old serpent, hindi naman pangit yung mga pinagsasabi kay Eva Pangit ba? Walang pangit Lahat maganda. Tama po ba? Lahat maganda pero nung nahulog na sila sa kasalanan, ano na ang nangyari sa kanila? Nung lumalapit yung Diyos sa kanila, nasaan kayo? Ano na ang naging resulta? Nagtago po kami. Bakit kayo nagtago? Natatakot po kami sa inyo. Nung una ba, inisip nila na yun yung magiging consequence ng kanilang pagkukumit ng kasalanan? Hindi naman po Maganda sa palingin niya. Masarap sa palingin niya. Nabuo sa isipan niya. Maganda, lahat positive. Pero ano yung naging consequence? Takot at pagtatago sa Diyos. Sometimes, si Satan o yung kasalanan, masarap talaga. Pero after that, mabigat ang consequence. Now, it represents
a corrupt, heart level, attitude contrary to God's love, those delight in the pain or downfall of others, frequently manifested through slander, deceit, and harmful speech. Yung lahat ng adjectives na yan, lahat na yan ay nagpapakita na kabaligtaran sa pagmamahal ng Diyos. Ano ang nagiging bunga? Yung pananalita ng hindi maganda, yung mga pananalitang nakakasakit na, yan yung lalabas sa isipan natin. Or else, di man tayo nagsasalita ng masama, pero kung yung isipan natin ay na-deceive ng masama, ano yung magiging output nito? O outcome nito sa mind natin at saka sa kilos natin? Of course, masama po. Kaya, yung biblical condemnation, the Bible calls for believers to put away malice, link it to unforgiveness, wickedness, and sinful human nature. Ano yung pinapakita dyan? Pinapakita dyan na the Bible call for believers, ang Biblia ay nananawagan sa ating mananampalataya na alisin na natin yung lahat ng mga bagay na nakakahadlang sa ating relasyon sa Panginoon. One of the example is Ephesians chapter 4, verse 31. Please open your Bible in Ephesians chapter 4, verse 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin. Put away. Pinapatanggal. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Baka may mga masama pa loob dyan. Alisin na ninyo ang galit. Alisin na ninyo ang puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Yan ang sinasabi ng Ephesians Yung Colossians 3:8, ito ang mababasa natin sa Colossians chapter 3, verse 8. Now listen, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ito. Sa Efeso, alisin. Sa Colossians, itakwil. Mas mabigat yung itakwil, di ba? Alisin at itakwil. So sabi rito sa verse 8, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot at sama ng loob, iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na ang mga gawa nito. So, yan ang gustong ipaunawa sa atin. Connection to speech. Ano ito? Malicious is often expressed through malicious words. Nakita nyo? So yung malicious is often expressed through malicious word or evil speaking, designed to destroy reputations, such as the action of Diotrephes in 3 John 1:10. Si Diotrephes, marami po yung mga pananalita na nakasira sa pananampalataya, nakasira ng kredibilidad ng tao. Now, sino pa si Satan? Kung titignan natin, ang ginagamit ni Satan ay malicious or masamang kaisipan, mind. Pangalawa, nag-aanyo siyang anghel. Tingnan nyo, sa 2 Corinthians 11:14, ang sabi rito, at hindi ka taka-taka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So just imagine, sabi ni Paul, si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Now, this is my point. Si Satanas, Diablo at ang kanyang mga tropa ay tunay at gagawin nila ang lahat upang wasakin ang ating relasyon at pananampalataya kay Kristo. Ito ang pag-aanilas ako kay Satan. Ito yung pag-aanilas ako para kay Satan. Sa Diablo at kanyang mga tropa. Sila ay umaakyat sa kuta ng ating mga puso. At sila ay nagnanais manirahan doon sa pamamagitan ng kasalanan. Now, isipin natin,
Ang kasalanan, pumapasok siya sa isip natin. Ang kasalanan, pag pumasok sa isipan natin, mananatili yan sa puso natin. At habang ang kasalanan ay nasa puso natin, sa isipan natin, ano yung mangyayari dito? Ang magiging bunga nito sa atin ay kasalanan. Sila ay nagnanais manirahan. Ang kaaway, ang kasalanan, yan yung strategy ni Satan, nais manirahan yan sa puso natin, sa isipan natin, sa pamamagitan ng kasalanan. Hindi naman po, pwede natin sabihin, ikaw nagpupusis ka ni Satanas. Hindi naman po ganun eh. Ang nasa puso ng tao, alam niyo kung ano? Kasalanan. Kasalanan. Kung ang kasalanan ay nananatili sa isip natin, nananatili sa puso natin, meaning, na-influensyahan tayo ni Satanas, na-influensyahan tayo ng kanyang mga allies o ng kanyang mga kasama. Now, sa pagpapatuloy, kanilang binabantayan ang ating pananalita at kilos. At doon nila tayo binibigyan ng kaisipan na okay lang yan, na ang layunin ay mahulog tayo sa kasalanan. Ano sabi ng 1 Peter chapter 5? Manda kayo't magbantay, sapagkat ang kaaway ninyo na dyablo ay parang liyong umaatungal, humahanap ng masisila. Labanan niyo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Every one of us, tanggapin man natin o hindi ito, ay may kaaway na nagbabantay sa bawat isa sa atin. Meron po. Bakit? Yung laman na meron tayo, which is kahinaan o kasalanan natin, pinapalakas ito ng mga bagay na nakapaligid sa atin, nakikita natin, naririnig natin, nararamdaman natin. At yun ang ginagamit ng kaaway. Kaya, ang sabi ko dyan, ang kaaway, binabantayan ang ating pananalita. Usually, sila Satan po, ang diablo po, hindi po sila nakakabasa ng laman ng isip natin. Nakaganyan ka, hindi ka naman alam ni Satan na ano iniisip mo eh. Hindi naman po kasi siya Diyos. At hindi rin po si Satan nasa lahat ng dako. Naku, pero, meron siyang ginagamit. Binabantayan ng bawat isa sa atin. Paano tayo manalita? Kuwari, may minura ka. O edi, Christian ka. Sabi nung nagbabantay sa'yo, murahin mo rin. Nag-away na kayo. Tama po ba? So, pag nagsalita na po tayo, doon na po umaatake ang kaaway. Pag tumikilos na po tayo, doon umaatake ang kaaway. Doon nila tayo binibigyan ng kaisipan na okay lang yan, na ang layunin ay mahulog tayo sa kasalanan. Ano ang ating panangga sa mga diskarte nila para sa atin? Totoo, na may kaaway. Sabi po ni Peter yun umanda kayo't magbantay sapagkat ang diablo na inyong kaaway ay parang liyong umaatungan. So, ibig sabihin, meron talaga. Malinaw naman po yan sa Ephesians chapter 6, hukbong espiritual sa himpapawid. Meron po silang ranggo, meron po silang, para silang hukbo, para silang mga pulis, para silang mga sundalo. Kaya nga ako siguro, ako pastor ako, minsan nagkukwento na Brother Reggie, pagka-kernel ka, mabigat din yung ibibigay sa'yo, di ba? Pagka naman siguro, pag ganito kang mananampalataya, baka ang ibibigay lang din sa'yo, katapat mo. Tama po ba? Nagkukwentuhan kami habang naghihintay kami ng gawain. Nung last Sunday yata yun, o nakaraang Sunday night. Totoo po yun. Bakit po? Because the work of evil, the work of Satan, the work of his ally, ay para ihulog tayo sa kasalanan. Kaya minsan maganda pang yung salita mo, pigilin mo na lang para hindi talaga marinig Di ba? Kasi pag narinig, tuloy mo. Di ba? Tapos pag kumilos ka lalo na, baka tinutulak ka na nga Di po ba? Sige, labanan mo. Di ba? Ganun Pero ang tanong natin, ano ang ating panangga sa mga diskarte nila sa atin ng kaaway? Meron po tayong pananggay Hindi ho pwedeng wala. Kaya lang nahulog sa kasalanan si Adan.
O si Eva, dahil hindi sila nag-submit sa authority ng salita ng Diyos at nawala ang pagtitiwala nila sa Panginoon. Now, again, ano ang ating panangga sa mga diskarte ng kaaway sa ating buhay? Ang ginawa mismo ni Jesus sa Mateo chapter 4, verse 11. Kung si Satanas tinukso si Jesus Christ, how much po tayo? Tama? Si Jesus nga tinukso eh. Tinukso si Jesus. Sino pa si Pastor Bernard para hindi matukso? Tuksuhin. Sino tayo para hindi tuksuhin? Pagkatapos, sabi ng Matthew 4, 1-11, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, tingnan niyo po, what is the weakness of Jesus Christ in that time? Ano yung kahinaan na pwedeng alam ni Satan na madadali niya si Jesus? Gutom. Just imagine 40 days and 40 nights. Natapos na ang kanyang fasting. Ano ngayon yung nakikita ni Satan? Sigurado, dito ko ito madadali ang anak ng Diyos. Bakit? Gutom eh. Ang sasabihin ko sa kanya, gumawa ng tinapay. Tingnan niyo ang sabi, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Kaya alam po nila kung saan tayo tatargetin. Tama? Alam nila. Kung ikaw mahina ang pasensya mo, doon ka lagi tatargetin. Makarinig ka lang, magre-react ka na agad. Kasi alam nila kung saan yung hina mo, doon ka nila aatakihin. Parang boxing daw yan Inaaral kung saan mahina Tama po ba? Kaya kung ang kahinaan mo, ito, diyan ka talaga titirahin ng kaaway, ng tukso. Kung ito naman yung kahinaan mo, dito ka talaga titirahin ng kaaway. Why? Alam nila Si Jesus, alam ni Satan na gutom. So hindi niya sasabihin, kung ikaw ang anak ng Diyos, sige, gumawa ka ng milagro. Walang ganun Alam niya na si Jesus Christ ay uhaw at gutom sapagkat nagpasting siya ng 40 days and 40 nights. Kaya sabi ni Satan, ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ano yung pinanlaban ni Jesus Christ? Word of God. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ng Diyos. Kaya tama. If we want to be offensive kay Satan, kailangan alam natin kung ano yung panlaban natin. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 6? Gamitin ninyo ang tabak sa makapit ang salita ng Diyos. Pinusot helmet of salvation, belt of truth, ano pa? Righteousness na inilagay dito, shield, shoes. Protection mo yun. Pero kapag gusto mo lumaban, ano gagamitin mo? Espada. Yun yung pang-open nila, yun yung panlaban nila. So si Jesus Christ, ang ginamit niya ay salita ng Diyos. Amen po ba? So ano ang kagamitan na pwede natin gamitin upang hindi tayo madali ni Satanas? Salita ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. At sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, na sa mga bato, paa mo ay hindi ka masasaktan. Sumagot si Jesus. Puro sumagot siya. Lagi niyo makikita, nasusulat din naman. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karamihan ng mga ito. Sinabi din ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat sulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Ang Genesis chapter 3 na tinitingnan natin ay present sa temptation kay Jesus Christ.
Ano yung present dyan? Una, tingnan nyo. Ano yan? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Sabi ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang batong ito. Ano doon? Nabuo sa isipan ng babae na masarap ang bunga ng puno. Nakita nyo sa Genesis chapter 3. Ano yan? Pleasure. Pleasure. Masarap. Tama po ba? Kaya, diyan pinakikita, sometimes, pinatarget tayo ng kaaway, doon sa masasarapan tayo. Amen po ba? Eh, ba't tatargeting ka naman ni Satan o ng kaaway sa hindi ka masasarapan? Tama po ba? Nabuo sa isipan ng babae na masarap ang bunga ng punong kahoy. Tingnan niyo po, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. So present siya. Ano pa? Pagkatapos siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos at patihulog ka, nasusulat din naman. Kung titingnan natin, kung paanong natukso ang unang tao na ina-attribute yung pagkahulog ni Eva kay Adan, ang ikalawang Adan na si Jesucristo ay nagtagumpay dahil sa kanyang pagsasubmit ng kanyang sarili sa authority ng salita ng Diyos. Tingnan niyo yung Genesis chapter 3. Sino yung tumukso kay Eva? Si Satanas din. Naku niya? Yun nga lang, hindi alam ni Eva kung paano niya sasagutin si Satanas o yung old serpent. Bakit po? Kasi hindi naman siya yung first hand na binigyan ng bilin eh. Second lang siya si Adan eh. Pero inattribute na si Adan, nahulog tayo dahil kay Adan. Ibig sabihin, yung lahat ng diskarte ni Satanas kay Adan, yun din ang diskarte na ginawa ni Satanas kay Jesus Christ kung nandito siya sa lupa. At yun din ang ginagamit ng Diyos sa atin, ang nakaaway sa atin. Hindi pa rin po magbabago yan. Pero salamat. Dahil ang pangalawang Adan na si Jesus Christ ay nagtagumpay. At dahil si Jesus, nasusulat. So kapag naasar ka na, nasusulat, magtipi ako, Fernando. Ganun dapat. Pagka natutok, parang hirap eh, no? Parang pagka ikaw ay dumarating na, sasabihin mo palagi sa sarili mo, nasusulat, sinasabi ng banal na kasulatan, di ba? Alam niyo po, kung mapapansin niyo, malat pa rin po ako ngayon. Napansin niyo? 2 weeks na po. Dumating yung time na natutulog ako rito, nagising ako ng alauna, na parang tingin ko sa sarili ko, kinakapos ako ng oxygen. Siguro dahil nga po may nararamdaman ako, ganon. Tapos parang, mamamatay ka na, parang ganon. Hindi mo alam bakit ganon. Naranasan niyo ba yung ganon? Na may negative na. Tapos sinabi ko, yung Psalms 139, ikaw'y katabi ko oras-oras. Sabi ko, Yahweh, ikaw'y katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Ikaw si Emmanuel. God is with me. Hebrew 13:5, sinabi ko, hindi mo ako iiwan, hindi ako pababayaan. Alam niyo, after that, nawala po yung ano ko. Alam po, hindi galing kay Lord John. Tama? Alam po, galing po yon. Kung galing man po yun sa flesh ko, galing man po yun sa isipan ko, ito ay style din po ng kaaway. Pero after that, bigla po akong nawala po yung ganung bagay. Why? Dahil totoo po ang salita ng Diyos. Amen? Yun yung mapanghahawakan natin. Kaya siguro, kung meron man tayong weakness sa buhay natin, siguro maganda rin nating isipin, Lord, tulungan mo ko. Hindi ko rin po naman sinasabi na hindi na tayo nagkakamali. Tama po ba? Pag tinanong niyo ako, nagkakamali po ako. Pag tinignan ko, parang sablay eh. Ewan ko kung aamin kayo ng ganon. Meron ba rito na hindi nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali. Pero siyempre, alam din naman natin, by the grace of God, through His Word, through the promise of His Word, alam natin na tayo ay nagtatagumpay. Dahil yun naman talaga ang purpose ng ating Panginoon.
Yun. Amen po ba? Amen. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen. Okay, what is my point? Thank you, Lord. Nagtagumpay si Jesus dahil sa salita ng Diyos na kanyang binigkas. The Word of God is powerful. Amen? The Word of God is powerful. Pangalawa, maiksi na lang po ito. Ang mga lantad at hindi lantad na gawa ni Satanas, ng Diablo at ng kanyang mga tropa. Alam niyo po, obviously, alam natin minsan, galing na to sa kaaway. Pero alam niyo po ba, ang atake ng kaaway, minsan hindi po lantad. Ikaw ba naman, aatake ka ba naman? Meron ba kung atake na nagpakita, oy, babariling kita, meron ba ganon? Tama mo ba? May manloloko ba sasabihin agad, halika nga't maloko lang kita? Wala naman pong ganon, di ba? Tingnan niyo po, wala akong ganon. Yung papatayin yung isang tao, sisigaw ko, hoy, halika, papatayin kita! Kaya hindi ututuin sa sabing papatayin kita, yung kumarin, tatapang-tapangan. Hindi ho, meron pong lantad na estilo si Satan, pero meron pong nakatago. Tingnan nyo, malalaman mo na umaatake si Satanas, ang Diablo at tropa niya sa pamamagitan ng methods of attack. Ano yung methods of attack na yan? They do not attack with unbelief and distrustfulness to the believers of Christ. Hindi sila umaatake with unbelief. Hindi lagi nila sinasabi na, huwag kang maniwala dyan. Hindi po sila ganon. Ano yung ano niya? Ito po. They attack such a believer in a more vulnerable point that, ano to? Tingnan nyo ha. Yung self-love natin. Kaya sabi ng iba, self-love muna ako. Diba? Sarili ko muna yung mamahalin ko. Delikado po yan. Self-love. Yan yung mga estilo ni Satan. Mahalin mo yung sarili mo. YOLO lang naman eh. Ano YOLO? You only live once. YOLO lang naman. Okay na yan. Self-love mo yan. Sarili mo naman yung mahalin mo. Delikado po yan. Yung self-confidence mo. Yung worthiness. Ito yung mga weapons nila na ginagamit nila para sa atin. Paano yung self-love? Pwede bang sabihin mo self-love to? Self-love ko to eh. Mamahalin ko naman yung sarili ko. Pero alam mo naman, na hindi yun yung principle ng Word of God. So, mali po yun. Self-confidence, hindi naman pala ito yung principle ng Word of God. Tapos ginagawa mo, alam mong makamundo. Tama? Yun yung mga weapons nila na ginagamit nila para sa atin. Kung mapapansin niyo po yan, pleasure po yan. Yung masarap sa pakiramdam, masarap sa laman natin. Malinaw, ang lahat ng ito sa Genesis chapter 3, verse 1 to 11. Now, bigyan ko kayo ng point, mabilisan lang. Tingnan nyo, nabuo sa isipan ni Eva, mind, na masarap ang bungang punong kahoy. Masarap. Ano yung kasunod? Kaya kumain siya. Kung titingnan nyo po, the process of, ang proseso po, una, may nakita. Tama? May nakita. Tapos, nung may nakita, pumasok sa mind, nabuo sa isipan niya. At ano yung katlo? Masarap. Napansin nyo? Yan yung strategy ng kaaway. Lahat na yan. Ito yan. Yung self-love, self-confidence, worthiness. Kaya sabi, nang makita ni Eva, nabuo sa isipan niya, masarap. Nakita nyo? Kaya minsan mahirap din po talaga yung lagi ka nakakita eh. Tama po ba? Tingnan niyo po. Pag may nakita, kapangit naman nito. Hindi maganda yung makeup. Parang ganon. Nakita mo lang yon. Tapos, pumasok sa isipan mo, nagsalita na yung bibig mo. Nakita niyo yung punto? Yan yung proseso. Kaya yung mata po talaga natin, pagka nakakakita talaga tayo, siyempre, ikaw ba naman titignan mo kung pangit. Di ba? Aba, lahat ng titignan mo maganda, di ba? Kasi pag pangit, isang tingin lang yon. Pag maganda, titig na yon, di ba? Ako, naiintindihan niyo ako? Meron bang pangit na laging tinitingnan? Ano yung laging tinitingnan? Yung maganda. Kaya nga, pasinin niyo,
Nabubudol tayo minsan sa mga online. Bakit? Ang ganda ng presentation. Tapos padadala sa'yo, meron pong bumili. Kala niya magandang-maganda yung yung barong Nung pinadala sa kanya t-shirt Pero doon nakalagay, magandang barong. Dumating sa kanya t-shirt. Yung t-shirt, puro pamantsa. Sabi ko, dapat binalik mo. Hindi na Ang ganda. Binabalot sa kagandahan. Kaya, yung mata po talaga natin, mag-ingat po talaga tayo kasi yung mata po talaga Tama? Mata. Nang nakita ng mata, pumasok sa isipan na masarap. Ano yung nangyari? Laglag. Tama po ba? Laglag. Nung nalaglag, natakot at nagtago sa Diyos. Sana naman, kung dumating man tayo sa puntong nagkasala tayo, huwag tayo magtago sa Panginoon. Tama? Huwag tayong matakot sa Lord. Dapat, kung nagkamali man tayo, lumapit tayo sa Diyos, huwag natin sa pagtago. Aminin natin, nagkasala tayo. Amen? Sa halip na matakot tayo, panghawakan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na sa pamamagitan ni Kristo, tayo kanyang anak, at tayo ay kanyang pwedeng patawarin. Amen? So, ano pinapakita rito? Malinaw po yan. That is the process of falling away. Falling into sin. Yun po yun. Ano yung sabi ng 1 John 2:15? Tingnan niyo po. Sa 1 John 2:15, ang sabi po ay ganito. Now listen, in 2:15. Ang sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Alam natin yung salitang sanlibutan. Yung sanlibutan, ito yung kasalanan. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip. Sabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo na itusa po sa inyo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga ang totoo lang ang kaaway natin, tatlo Si Satanas at yung kanyang alay, tampon. Pangalawa, ino-offer na sanlibutan. Mapilit yung offer na sanlibutan. Kasi si Satan, yun yung kanyang minamanipula. Mag-o-offer siya sa sanlibutan. Nakala natin, okay, nakala natin, ayos lang, pero doon siya gumagawa. Tapos pag nakita natin yung no-offer na sanlibutan, yung weakness naman natin, yung sariling kahinaan natin, yun naman yung magre-react ngayon. Kaya nga ho, domino effect Ang kaaway, gagamitin niya sanlibutan, tayo nakatingin sa sanlibutan, namumuhay sa sanlibutan, yung kahinaan naman natin, naaakit ng mga bagay na pinipresenta na sanlibutan. Naka nyo? So yun yung gusto ipakita. Ngayon, this is my point. Satan, devil, and his troops are seldom to attack a believer in a place of strength. Malabo po na atakihin tayo ni Satanas kung saan tayo malakas. Hindi ka na naatakihin ni Satanas. Hindi ka na naatakihin. Satan, devil, and his troops are seldom madalang silang umatake sa mananampalataya doon sa lugar na malakas sila. Ngayon, dito malakas tayo. Bakit? Nakikinig kayo ng salita ng Diyos Pero parang pag lumabas ka, nag-iisa ka na lang. Pwede umatake sa Satanas. Tama po ba? Ang battle po, hindi ho sa maramihan. Ang battle po, pag nag-iisa na lang tayo. Tama po ba? Andyan ang labanan. But they generally look for weak point, the besetting sin. Tinitingnan niya. Ay, hindi ko madadali yan. Kasabi si Pastor Fernand Mamaya ka. Diba? O, sasabihin, ay ngayon, okay pa yan. May pera pa yan Pag wala na yung pera, aatakihin ko na yan. Mag-aaway na silang mag-asawa. Ito yung punto. Hindi niya tayo atakihin. Doon sa panahon na malakas tayo, umaatake siya, doon niya tinitingnan sa panahon na meron na tayo ay patuloy na magbabad sa salita ng Diyos. Amen po ba? Baka po, this is the time na para i-evaluate natin ang sarili natin. Araw-araw, sabi ni Jesus Christ, the spirit is willing, but the flesh is weak. Manalangin kayo kahit isang oras man lamang. Nananalangin ka ba? Pangatlo, may desire ka ba sa puso mo na sambahin at paglingkuran ang Diyos sa iyo?
hindi mo mangyayari sa'yo na magkakaroon ka ng paglilingkod at commitment mo sa Panginoon Sunday by Sunday o maglilingkod ka sa Panginoong Diyos kapag hindi mo ginagawa ang dalawang ito. Kapag hindi ka lumalalim sa salita ng Diyos, wala kang meditation of God's Word, hindi ka nagpe-pray, talaga pong mawawala ito. Hindi ka maglilingkod sa Panginoon, wala kang burden sa lost soul, wala kang burden to help the ministry, talaga mangyayari po yun. At wala kang desire na mag-participate sa pananambahan sa Panginoon. Lahat ng iyan ay nagsisimula sa dalawang ito. Meditating the Word of God every day and consistent prayer every day sa ating Panginoong Diyos. Kapag ginawa natin ang dalawang ito, sumusunod po yung kagalakan mo na maglingkod sa Lord. Sumusunod ang kagalakan mo na sumuporta sa gawain ng Diyos. Sumusunod na ang araw ng Sunday ay bibigyan mo ng panahon upang i-worship ang ating Panginoon. Kapatid, this is not the time and day na tayo ay maging mananampalataya na parang hindi aware sa mga strategy ng kaaway. The purpose of our study ay maging aware tayo sa buhay po natin. Ano yung pagiging aware natin? Na mayroong labanan sa buhay spiritual po natin, sa kasalanan at sa mga bagay na inaalok sa sanlibutan. Mas minsan aware pa tayo eh. Ano na ba yung nangyayari? Ang taas na ng gasolina. Aware tayo sa mga bagay sa paligid pero hindi natin alam. Minsan, hindi tayo aware kung paano tayo nagdadaya ng kaaway, kung paano tayo dinidiskartehan ng kaaway. Kailangan po nating malaman na may kaaway tayo. Amen? May kaaway kayo. May kaaway ako. At sino yung kaaway natin ito? Si Satanas, ang Diablo at ang lahat ng kanyang kampon. May kaaway tayo. Ang sistema ng kasalanan nasa libutan ito. May kalaban tayo. Yung natitira pang kahinaan ng laman natin. Yan ang kaaway natin. So ano yung dapat natin gawin? Magtiwala na ang Diyos, ang ating Panginoon, si Jesucristo, at ang banal na Espiritu ay nasa atin, at patuloy na manalangin, magbabad sa salita ng Diyos, at makatityak tayo na magtatagumpay tayo sa lahat ng labanan sa spiritual na ito. Pwede po ba na sa sandaling ito, nung nakaraang weekdays na ito, ano yung bagay na nangyari sa buhay mo? This is a practical application. Isipin mo lang, nung nakaraang weekdays na ito, naisip mo ba bakit ka nagkamali? Naisip mo ba bakit ka nagawa ng kasalanan? Naisip mo ba bakit wala kang kagalangan kay Lord? Pag-isipan mo lang, bakit? Tityakin ko sa'yo, nangyari yon kasi kulang ka ng intimacy kay God. Amen? Ano yon? Hindi ka nagbasa ng Bible. Hindi ka nanalangin. Pag hindi natin ginawa yon, mga kapatid, magiging mahina po tayo. Huwag niyo pong pakainin ang sarili niyo ng 2 araw na walang kain, walang inom. Ano po mangyayari? Manghihina po kayo. Ang salita po ng Diyos ay pagkain spiritual. Amen? Pag po kayo mag-uusap ng asawa mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng 3 araw, ano yung mararamdaman mo? Wala ka na sa wigo. Parang nag-iisip ka na ng hindi maganda. Ganyan ang nangyayari sa atin kapag di tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Tama po ba? So kapatid, this is the time na dapat maintindihan natin na magseryoso tayo sa buhay spiritual natin. Hindi na ito yung panahon na gagawin natin parang Kristiyano lang tayo pag araw ng Sunday. Tandaan natin, all of us are the children of God. And every day, dala-dala natin ang pagiging anak natin ng ating Panginoon. And every minute of our lives, God is watching us and listening to us sa lahat ng ating pamumuhay. So kapatid, ulitin ko, may panlaban tayo kay Satanas. Sa takbo ng sanlibutan, sa kahinaan ng laman, walang iba kundi
ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, pananalangin at patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito. At dalangin ko po na ang mga salita niyo pong ito na aming natanggap at narinig ay magbigay po sa amin ng panibagong karunungan, magbigay sa amin ng transformation o reformation sa buhay po namin. Nawa, ma-realize namin ngayon na kami ay inyong mga anak. Nakadesenyo kami sa pagtatagumpay sa buhay spiritual namin. At alam namin, Panginoong Diyos, kailangan lamang naming sumunod at magtiwala sa nais niyong gawin sa aming mga buhay. Kailangan naming manalangin, kailangan naming magpakalalim sa inyong mga salita. Kailangan naming maglingkod. Kailangan namin, Panginoon, na gawin ang mga bagay na nais niyong ipagawa sa amin. Sapagkat alam namin na ang aming pananampalataya ay nakapundasyon kay Kristo. At dahil nakapundasyon kay Kristo, ang banal niyong Espiritu ang siyang patuloy na gumagawa sa amin. At dahil dito, kami ay higit pa sa mananagumpay. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, sa punto pong ito, ay dao po tayo sa ating pagkakaloob. At sa ating pagkakaloob, ay hilingan natin si